Malungkot na napayuko si Lorena dahil sa pagpapakita ng pagkadismaya ng ina sa mga doktor. Pakiramdam niya ay ayaw nang mabuhay ng kanyang ina para sa kanya. Nagbigay pa ng suwestyon ang isa sa mga pasyente na kailangan daw subukan ni Aling Magda ang magpagamot sa doktor. Pero nagkibit balikat lang ang kanyang ina sa pagtugon dito. Sige po, inay. Magpapahinga na muna ako sa kwarto. Hindi na naitago ni Lorena ang kalungkutan sa pananamlay ng kanyang boses. Tila nawala ang sigla niya at napalitan ng pag-aalala. Dahil hindi na niya mababago pa ang isipan ng ina. Hindi na lang niya sasabihin dito kung ano ang nakamit niya ng araw na yon. Gagawa na lang siya ng paraan para mahikayat itong magpagamot sa doktor na kakilala niya. Hinintay ni Lorena na matapos ang panggagamot nito sa mga pasyente bago niya kinausap ang ina tungkol sa hindi nito pagpapagamot sa mga doktor. Inay, hindi po ba talaga kayo mapipilit na magpatingin sa doktor? Baka po kasi nagkamali lang kayo. Sinasabi mo bang hindi ako marunong tumingin ng sakit ko? Hindi naman po, inay. Ang gusto ko, magpa-opera po kayo. Hindi na kailangan. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Hindi na nagpumilit pa si Lorena para mapapayag ang kanyang ina. Sa halip, ibinaling na lang ng dalaga sa ibang paksa ang kanilang pinag-uusapan. Tungkol sa hindi niya sana pagsasabi dito na may nahanap na siyang trabaho. Hindi niya rin kasi kayang maglihim dito. Kung ganon, sa araw ng linggo ka lang makakauwi dito sa bahay? Mukhang maganda naman ang trabaho mo. Huwag mo lang sanang pababayaan ang pag-aaral mo. Dahil iyan lang ang maipapamana ko sa'yo. Tangulang ang itinugo ni Lorena sa kanyang ina, kaya hindi na sila nag-usap. Hanggang pagsapit ng gabi na magkasama silang natulog. Kinabukasan, maagang naghanda ng mga ilang gamit si Lorena para sa unang trabaho. Nagulat pa siya nang makita si Aling Magda na ipinaghahanda siya ng makakain. Napapansin niya dito na medyo namumutla na ang kanyang ina. Kaya parang pinipiga ang puso niya na kailangan niya itong iwanang mag-isa para lang may pagamot ang ina sa ayaw nito at sa gusto. Mahigpit ang pagkakayakap ni Lorena sa ina bago sumakay ng tricycle. Habol tanaw pa nitong inihatid ang kanyang sinasakyan. Habang nasa biyahe ay matinding lungkot ang bumalot sa pagkatao ni Lorena. Pagdating sa mansyon ay kaagad siyang sinalubong ni Dr. Rodel. Seryoso ang mukha nito habang iginagala siya sa palibot ng mansyon. Sa wakas ay makikita na niya ang kanyang unang pasyente. Hindi tuloy maitago ang excitement sa kanyang mukha dahil ito ang unang beses na makakapag-alaga siya ng may sakit. Sa pangalawang palapag ng mansyon siya dinala ni Dr. Rodel. Isang malapad na pintong yari sa matigas na kahoy at may disenyong dragon sa pintuan. Binuksan niyo ni Dr. Rodel at pinapasok si Lorena. Maraming aparato ang nakakabit sa maputlang katawan ng isang lalaki. Napakagwapo nito at pares ang muka kay Dr. Rodel. Pagkatapos ay saka sila lumabas ng silid at nag-usap. Dito kang matutulog sa katapat ng silid ng aking anak. Sa hapon, kapag nailagay mo na ang dugo sa swero, ilak mo ang pinto. Bibigyan kita ng duplicate ng susi at ang maigpit kong ibibilin sa iyo. Kapag gabi na, ay wag na wag kang papasok sa kwarto niya. Opo, Dok.
Sa isipan niya ay nabuo ang isang katanungan na kung bakit hindi pwedeng pumasok. Ipinagkibit balikat na lang niya ang mga katanungang iyon. Maya-maya pa ay nakarinig na sila ng busina ng ambulansya sa ibaba ng mansyon. Mabilis kumilos si Dr. Rodel para bumaba at sumunod naman siya hanggang sa gate. May isang pasyente ang naghihingalong buhat-buhat ng malaking lalaki. Duguan ito at tinanggihan na raw ng ospital. Mabilis ang naging pagkilos ng doktor habang siya naman ay nanatiling nakasunod lang dito. Pero hanggang labas lang sila ng sariling admitting area ng doktor. Huwag po kayong mag-alala. Makakaligtas po siya. Pauli-uli lang ang lalaki sa tapat ng pinto. At pagkalipas ng ilang minuto, ay malungkot na lumabas si Dr. Rodel sa pinto. At agad kinausap ang lalaki na sa tingin niya ay asawa ng pasyente. Ikinalulungkot ko po dahil hindi ko na nailigtas ang asawa niyo at ang sanggol. Masyado na pong maraming dugo ang nawala sa pasyente. Napahagulgol na lang ang lalaki sa masamang balitang iyon. Napasulyap naman sa kinaroroonan niya ang doktor. Suminyas ito na iwanan muna nila ang nagdadalamhating pamilya ng pasyente. Pagdating nila sa sala ay malungkot pang umupo sa sopa si Dr. Rodel. Saka tumitig ito sa kanya. Alam mo, masakit din sa akin ang mamatayan ng pasyente. Pero madalas dinadala nila sa akin ang may mga sakit kapag tinatanggihan na ng ospital. Kaya ang resulta, bihira sa kanilang nabubuhay. Hindi naman po ninyo kagustuhan niyon, Doc. Mayroon nga po pala akong ipapakiusap sa inyo na kung maaari po sana ay maoperahan nyo ang aking ina. Kahit pagtrabawahan ko po sa inyo, mapagaling lang po ang sakit niya. Napaunat sa pagkakaupo ang doktor dahil sa sinabi ni Lorena. Nangunot ang noo nito sa kanagsalita. Ano ba ang sakit niya? Kanser po sa atay. Stage 4 na po. Nako, mahirap na siyang operahan. Lalo pa at nasa critical stage na siya ng kanser. Bakit naman pinalala pa niya? Albularya po kasi ang inay at wala po siyang tiwala sa mga doktor. Hindi ko nga po alam kung paano ko siya makukumbinsi na magpa-opera sa inyo. Kaya't nakikiusap po sana ako na kung maaari ay matulungan niyo kami. Natulala ang doktor habang nakaawang ang bibig at nakatingin sa kanya. Dok, naririnig niyo po ba ako? Mukhang malalim po ang iniisip niyo. Wala ito. May bigla lang akong naalala. Kailangan mong dalhin ang iyong ina dito sa aking mansyon para matest natin at baka naman maagapan pa. Sige po, gagawa na lang po ako ng paraan para makumbinsi ko siya. Tumango na lang ito at tumayo. At kinuha ni Dr. Rodel ang telepono at tinawagan ang puneraryang kumukuha ng bangkay para mag-imbalsamo. Pagkatapos ay nagpaalam na ito kay Lorena at bahala na daw siyang magbantay sa anak nitong nakakoma. Kaya nagpasya na siyang pumasok at nanatili sa loob ng silid ng pasyente na anak ni Dr. Rodel. Pagkapasok ni Lorena sa loob ng kwarto ni James, ay sumalubong sa kanya ang mabahong singaw ng gamot. Kapansin-pansing marumi ang talampakan ng nakahigang pasyente, kung kaya pinunasan niya iyon at kinausap ito. Hawak ang plangganang may puting tuwalya at alkohol, ay nagsimula na siyang magpunas sa katawan nito. Ang bata mo pa para magkasakit, kaya sana magpagaling ka na. Ako nga pala si Lorena. Ikaw ay si James. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa'yo.
Hindi pa siya nakakapagpuna sa braso at binti ni James nang biglang hinablot ni Dr. Rodel ang panyong hawak niya at nadamay ang plangganang may lamang tubig. Tumapo niyon sa sahig at galit na galit siyang hinarap ni Dr. Rodel. Wala sa usapan natin na hahawakan mo ang anak ko. Ang sabi ko, bantayan mo lang ang swero niya para mapalitan agad kung sakaling maubos na. Pero nakita ko po na marumi ang kanyang talampakan. Kailangan niya po ng proper hygiene para sa iwas bakterya at infeksyon. Ako lang ang gagawa niyan. Ayaw kong may ibang hahawak sa katawan ng anak ko. Sige na, umalis ka na dyan. Bilisan mo. Nagulat pa si Lorena sa biglaang pagtataas nito ng boses sa kanya. At sa kasamaang palad pa nga ay nagdadabog pa itong inihagis sa labas ang plangganang ginamit niya at malakas na isinara ang pinto. Masyado naman overreact ang kanyang ginawa. Para hinawakan lang eh. Ay makaalis na nga at parang aatakihin ako sa puso. Pagdating niya sa ibaba ay biglang nagring ang telepono. Nang walang ibang taong pwedeng sumagot sa tawag maliban sa kanya, dinampot niya ang telepono at sinagot ang tawag. Galit na galit ang boses ng tumawag at sinabing bakit daw wala ng dugo ang pasyente nang kunin sa kanila ang bangkay. Hindi ko po alam. Nasa itaas po si Do. Hindi na naituloy ni Lorena ang mga sasabihin nang biglang may malaking brasong umagaw ng hawak niyang telepono. Tinakloban muna nito ang airface saka masamang tumingin sa kanya. Pakialamera! Saka muli nitong inalis ang taklob sa airface at kinausap ang nasa kabilang linya. Pasensya na po kung hindi ko kayo agad na-inform. Pero dito pa lang po kasi iniimbalsa mo na po namin ang bangkay. Bale, ataol na lang po at makeup sa bangkay ang gagawin nila. Pagkaraan ay ibinaba nito ang telepono at galit na pinagtataasan siya ng boses. Malayong malayo ang ugali ng doktor sa unang doktor na nakilala niya. Gusto mo bang magtagal sa trabaho? Unang araw mo pa lang dito nilabag mo na ang mga regulasyon ko sa pamamahay ko. Pasensya na po, Doc. Kailangan ko po ang trabaho. Hindi ko na po sisirain ang tiwala mo sa akin. Pwes umayos ka. Nang hindi masayang ang perang ibinabayad ko sa'yo. Kapag naulit ito, amanos na tayo. Wala na akong utang na loob sa'yo. Naiintindihan mo ba? Opo. Pasensya na po talaga. Nang didilat ang mga matang dinuro-duro siya ng doktor. Parang gusto na niya agad sumuko. At sa pagkakataong ngayon ay gusto na niyang umalis at iwanan na lang ang trabaho. Bigla tuloy niyang namiss ang kanyang inay Magda. Hindi tuloy mawala sa isip niya ang sinabi ng galit na asawa ng pasyente sa kabilang linya. Natutop niya tuloy ang kanyang sariling bibig. Diyos ko, tama kaya ang naiisip ko? Hindi kaya... Biglang nagkaroon ng interes si Lorena na malaman kung may katotohanan ba ang nasa isipan niya. Hindi tuloy mapakali ang dalaga sa kanyang kinatatayuan. Kaya nang bigla siyang tawagin ni Dr. Rodel para maglagay ng dugo sa swero, hindi niya maiwasan ang hindi pagtaasan ng balahibo sa katawan. Hindi kaya ang dugong isinasalin sa anak nito ay dugo galing sa namatay na pasyente? Ano ba ang ibinubulong-bulong mo dyan? Bilisan mo at nakakapagod na. Hindi dapat malipasan ang pagsali ng dugo sa anak ko. Kapag nangyari yon, magwawala ang patay niyang katawan. Opo. Agad siyang sumunod dito. Iniabot na sa kanya ang isang bag na puno ng dugo. Sariwang-sariwa iyon, kaya mas lalo siyang kinakabahan. Para makasigurado ay palihim siyang nagmamatsyag sa kanyang pasyente.
Pagsapit nga ng gabi kung saan ay tulog na ang lahat, para siyang nakakaramdam ng ingay at kalusko sa loob ng silid ni James. Sisilipin niya sana iyon, kaya lang may biglang humila sa kanyang braso. Nakita niya ang katulong ng doktor. Nakasilip ito sa katabi ng silid niya. Ang sabi ng katulong ay paggabi na ay nasa loob din si Dr. Rodel at binabantayan ng anak. Kaya kung ano raw ang binabalak niyang gawin ay wag na raw niyang ituloy. Dahil mapapahamak raw siya kapag nahuli siyang nagmamatyag. Matutulad daw siya sa mga naunang nurse na biglang nawala at hindi na nakita ng mga pamilya. Kung ganon, mayroon talagang nangyayari dito na anomalya. Diyos ko, mukhang tama ang kutob ko. Iniharang ng katulong ang hintuturong daliri nito sa sariling bibig at binalaan siyang wag niyang laksan ang boses dahil malakas daw ang pandinig ng doktor. Kung ganon po ay matagal na ninyong alam na may nangyayaring masama dito? Sumagot din ang katulong at sinabi nitong hindi pa rin naman daw ito nakatitiyak. Basta ay mag-ingat na lang daw siya sa posibleng mangyari sa sandaling mahuli siya na may ibang ginagawa sa mansyon. Salamat po sa pagbibigay ng babala sa akin. Tumangulang ito at hinila na siya papunta sa kwarto niya. Saktong pagkapasok nilang dalawa sa kanyang silid at naisara ang pinto, ay siya namang pagbukas ng pinto sa katapat na silid nito. Tama ang katulong dahil mukhang narinig nga ng doktor ang mga bulungan nila sa labas. Sumilip lang ang doktor at nang wala itong makitang tao sa labas, saka ito pumasok sa silid. Muntik na po tayong mahuli. Salamat po, Yaya. Kaya niyo po bang pumunta sa inyong silid para pong bigla akong natakot sa mga nangyayari dito? Nang makaalis ang katulong sa kanyang silid, ay hindi naman dalawin ng antok ang dalaga. Marami ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kaya naman, hindi na niya alam kung anong oras na siya dinalaw ng antok. Kinabukasan ng umaga, nakarinig ng mga katok mula sa pinto ng silid si Lorena. Tinatamad pang bumangon na nagbukas siya ng pinto. At siya namang nagulat nang makita ang doktor. Dok, gusto kong makita ang iyong ina para ma-check natin kung pwede siyang operahan. Hindi ko po dito madadala si inay, Dok. Siguradong mahigpit niyang tatanggihan niyon. Gumawa ka ng paraan. Huwag mo siyang biglain. Kumbaga, magdahilan ka ng may sakit ka para siya na mismo ang pumunta dito. Sige po, Dok. Bigla po akong nabuhayan ng loob sa mga sinabi niyo. Sige na at maghihintay ako. Pagkatapos umalis ni Dr. Rodel sa harap ng pintuan ni Lorena, nagdadalawang isip ang dalaga kung tama bang papuntahin ang inang si Aling Magda sa tahanan ng doktor. Pagkatapos ng mga pag-aalala sa mga napapansing mali sa ikinikilos ng kanyang doktor. Pero mas nanaig ang kagustuhan ni Lorena na mapagaling ang ina. Kung kaya natagpuan na lang niya ang sariling kinakausap na ito sa kanyang cellphone. Inay, magpapasundo po sana ako sa inyo para umuwi. Masama po kasi ang pakiramdam ko. Diyos ko, kaya pala ako kinakabahan. Ay siya, sige, i-text mo sa akin ang address at nang mapuntahan kita diyan, magmadali ka. Nakokonsensyang napilitang putulin ni Lorena ang tawag para i-text sa ina ang address nito. Sakto namang pagdating ni Dr. Rodel ay sinabi nitong siya na ang sasalubong sa kanyang ina at bantayan na lang ang anak nito. Salamat, Doc. Kayo na po ang bahala sa aking ina. Nagbihis muna siya ng damit at saka tinungo ang silid ni James.
Kinakabahang pinagmamasdan niya ang natutuyong labi ni James. 2 bag ng dugo ang naisasalin dito araw-araw at habang pinagmamasdan niya ang natutulog na lalaki, para bang may isang tao ang pumasok sa isip niya dahil kamukhang-kamukha nito ang taong naglalaro sa utak niya. Ilang oras din ang itinagal niya sa loob. Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng ingay sa labas at boses iyon ng kanyang ina. Nagmamadaling napatakbo siya sa ibaba at nakita niyang magkagalit ang dalawa na para bang matagal na silang magkakilala. Tumigil lang ito nang dumating siya. Dok, Inay, ano po bang nangyayari? Halika nga ditong babae ka. Galit na galit si Aling Magda nang hiklasin nito ang kamay ni Lorena. Sa pilitan nitong kinakaladkad ang dalaga papalabas ng gate. Inay, sandali po. Bakit po ba? Hindi ka dapat naririto. Nagsinungaling ka sa akin. Niloko mo ako. Ang akala ko nag-aaral ka. Yun pala, naririto ka sa peking doktor na yan? Mabait po si Dr. Rodel. Gagamutin niya kayo. Kaya nga po ako nagtatrabaho sa kanya para sa inyo po, Inay. Hindi ko kailangan ng tulong ng doktor na yan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mamatay sa kamay ng peke na yan. Tumigil ka ng pagtawag sa akin ng peking doktor. Alam mo kung ano ang isinakripisyo ko para sa pamilya ko. Tiniis ko ang lahat para sa'yo. Para sa anak natin ay iniwan mo. Inay, ano po ba ang pinagsasabi ni Dr. Rodel? Anak niyo si James? Paano? Kailan? Tumigil ka, Lorena. Hindi totoo ang mga sinasabi ng doktor na yan. Hindi ako magpapaopera. Narinig ko na, Inay. Huwag na po kayong magsinungaling. Kayo po pala ang sinungaling. Kung ganon, Inay, sino ako? Halimaw ang kapatid mo, Lorena. Mga aswang silang dalawa. At sa kasamaang palad, ang doktor na kaharap mo, ang tunay mong ama. Nagpakalayo-layo ako dahil hindi ko masikmura ang pinagagawa nilang dalawa. Anak ko si Lorena? Paanong nangyari yon? Buntis ako ng 1 buwan nang pinili kong lumayo sa'yo. Kaya nakikiusap ako. Hindi na kami babalik ng anak ko sa inyo. Pagkatapos ng mga nalaman ko, Inay, hindi po tayo aalis. Dito lang ako kay Itay. Matagal na panahon akong gaano ako kasabik na magkaroon ng ama. Ito na yun, Inay. Tumigil ka. Hindi sila mga tao. Bakit po ba? Pero hindi na nasagot ni Aling Magda ang katanungan ni Lorena. Dahil bigla na itong nabuwal sa kinatatayuan at nawala ng malay. Mabilis na tinakbo ni Rodel ang nawalay na asawa at kaagad na binuhat para dalhin sa klinik nito. Pagdating nga doon ay mabilis na inasikaso ni Rodel si Magda at hindi naman umalis si Lorena sa tabi ng kanyang inay. Nagsimulang mag-opera si Dr. Rodel at sinikap na mailigtas ang asawa. Kapwa sila umiiyak habang nag-uopera ang lalaki. Pagkalipas ng 2 oras na operasyon, maayos namang naisagawa kaya nagkamalay si Aling Magda. Hindi para mailigtas, kundi magpaalam na sa anak para magpahinga. Inay, huwag niyo po akong iwan. Sana pala hindi ko na kayo pinapunta rito. Huwag po kayong sumuko, Inay. Makinig ka, anak. Kapag namatay ako, ang gusto ko, ang dugo ko ang isasalin mo sa kapatid mo. Sa ganoong paraan, makabawi man lang ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa kanya.
Hindi, inay. Makakaligtas ka. Mabubuhay ka, inay. Kunin mo ang pulsera sa mga kamay ko. Hanggat maaari, ay wag na wag mo itong susuotin. Isuot mo ito sa kamay ng kapatid mo para mapigilan ang kanyang pagiging aswang. At kung ano man ang magawa ni James, hindi niya sinasadya iyon. Dahil kapag nasaan yung aswang siya, ay si Rodel na ama mo lang ang nakikilala niya. Mangako ka, anak. Halos pabulong na saad ni Aling Magda sa punong tinga ni Lorena. Opo, inay. Wala nang tugon o anumang pagkilos mula sa ina ang naramdaman ni Lorena. Kaya't napahagulgul na lang ng iyak ang dalaga. Saka naman nayakap na lang ni Rodel ang asawa. Nagpapasalamat pa rin ito na sa huling sandali ng buhay ni Aling Magda ay nakasama niya ito. Sinunod ni Rodel ang kahilingan ni Magda sa pagbibigay ng dugo sa anak. Kinuha nila ang dugo nito at isinali naman ni Lorena sa kapatid niyang nasa silid. Magkasama silang pinagmamasdan ang natutulog na si James. Kaya pala ang inayang pumasok sa isip ko habang pinagmamasdan ko si Kuya James. Mahigpit na hinawakan ni Lorena ang kamay ng kapatid. Saka naman nagwika si Dr. Rodel ng, "Patawarin mo ako, anak. Hindi ko nailigtas ang iyong ina. Napakawalang kwenta kong ama. Wala man lang akong nagawa para sa pamilya ko." Napahagulgul na lang ng iyak si Rodel habang pinagmamasdan ang natutulog na anak. Kung katulad lang sana niya si James na kayang kontrolin ang pagiging aswang na silat, hindi na sana sila umabot sa puntong kailangang iwanan sila ni Magda. Tama na po, itay. Hindi po kayo masamang ama. Hindi po dapat masayang ang sakripisyo ni inay. Tama ka, anak. Dahil sa tagal ng panahong pagkakahiwalay nilang dalawang mag-ama, nalibang si Lorena sa pakikipag-usap sa ama. Hindi nito kaagad napalitan ang dugo na dapat ay maisalin kay James. Kaya habang nasa sala, pasado 6:00 ng gabi, unti-unting bumangon ang katawan ni James. Malaki ang mga matang iginala ang paningin nito sa kabuuan ng silid. Nang makitang wala ng dugo ang sabitan ng swero, bumaba ito sa kama at sa isang iglap, nagbago ang itsura nito. Kalahating tao at kalahating mabangis na baboy ramo. Iyon ang itsura ng mga silat. May mahahabang ngipin at kuko. Matigas ang buntot na parang sa bayawak. Mapupula ang mga mata at may nakakatakot na ingay na parang sa asong lubo. Itay, ano yun? Hindi maaari. Ang Kuya James mo. Halos lumundag si Dr. Rodel. Sa kinauupo ang sopa nang maalala ang anak. Hindi nila napansin ang oras dahil nalibang sila sa pag-uusap. Mabilis na tinakbo ni Dr. Rodel ang hagdan patungo sa kwarto ng anak. Diyos ko, nakalabas na siya. Hindi po totoong kumatos ang kuya, itay. Oo, anak. Kailangan nating mahanap ang kapatid mo para hindi na siya makapangbiktima ng buhay na tao. Magsasalita pa sana si Lorena, pero hindi na natuloy ang kanyang sasabihin. Nang bigla na lang may lumitaw sa harap niya na isang katakot-takot na nilalang. Walang kaabog-abog na sinugod siya nito. Pero kaagad na nahila siya ng kanyang ama. Hanggang sa pumasok ito sa silid kung nasaan ang katawan ng kanyang ina. Mabilis nilang sinundan ito. Itay, si inay.
Nahintakutang sigaw niya sa natutulalang ama. Halos hindi siya makapagsalita sa nakakatakot na itsura ng kapatid. Sumunod ay dahan-dahan silang sumilip sa klinik kung nasaan ang katawan ni Aling Magda. At tuluyang natulala silang mag-ama nang mula sa kanilang kinatatayuan ay kitang-kita nila kung ano ang ginagawa ng aswang sa katawan ng kanyang ina. Inay! Walang sabi-sabing agad siya nitong dinambahan at umatungal pabalik sa katawan ng ina at sinibasib ng pangilan nitong bunganga ang tiyan ng kanyang ina. Malutong ang bawat pagnasab ng aswang sa katawan ni Aling Magda. Dinig na dinig din ang malakas na pagkakadurog ng mga buto nito sa bunganga ng aswang. Napakabilis ng pangyayari. Ilang segundo lang ay nasimot agad ng aswang na iyon ang kaawa-awang katawan ng kanyang ina. Ang gulat namang sina Lorena at Dr. Rodel ay napaupo na lang sa sahig. Saka lang naalala ni Lorena ang pulseras na ibinigay sa kanya ng ina. Pero pagkatapos nitong kainin ang karne ni Aling Magda, si Lorena naman ang binalingan nito. "Takbo anak, magtago ka. Ako na muna ang bahala dito." Pagkasabi noon ay mabilis na nagtago si Lorena sa loob ng kanyang silid. Iniharang niya ang mga mabibigat na bagay tulad ng kama at aparador. Pero bigla na lang may lumabas na kamay sa pinto at pilit siyang dinudukot sa loob. Itay, tulungan ninyo ako. Halos mabingi si Lorena sa tindi ng komosyon sa labas hanggang sa makarinig siya ng ingay ng isa pang aswang. Sinilip niya sa butas na ginawa ng aswang at mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita niya ang pagbabagong anyo ng kanyang ama. Nakakapanindig ng balahibo ang kanilang mga itsura. Mas lalong nahigit ang kanyang paghinga nang biglang dumaan sa harapan nito ang walang kamalay-malay na katulong. Gano'n na lang ang panglalaki ng kanyang mga mata nang makita ang ginawa ng kapatid sa kaawa-awang katulong. Itay, si Yaya iligtas nyo. Pero natalo si Dr. Rodel ng lakas ng anak. Ganito ang epekto kapag hindi napapalitan ng dugo ang pumapasok sa katawan nito. Maghahanap ito ng pagkain dahil sa gutom. Mahigpit niyang hinawakan at inilabas ang pulseras. Nagbalik sa dating anyo ang kanyang ama at ganun din ang kanyang kapatid at bumagsak ito sa sahig. "Bilisan mo anak, lumabas ka ng kwarto. Isuot mo ang pulseras kay James." Sigaw ni Dr. Rodel sa anak. Natataranta namang lumapit si Lorena sa walang malay na kapatid at nang maisuot niya ito, sakalang sila nakahinga ng maluwag. Pasalampak na nakaupo sa sahig ang mag-ama habang pinagmamasdan ang mga nagkalat na karne ng katulong. Mga dugo, bituka ay nagkalat din sa sahig. Hindi na napigilan ni Lorena ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Anong klaseng mga nilalang kayo, Itay? Nakakatakot ang mga itsura nyo. Paano po ang inay? "Kami ang mga aswang na silat na mabangis pa sa ibang nilalang ng kadiliman. Kami ang tipong kapag hindi makontrol ang pagiging aswang, kinakain namin kahit ang sariling pamilya." Ano po ang nangyari kay kuya? Bakit siya nawala ng malay? "Dahil busog na siya. Hindi ko alam kung ano ang bisa ng pulseras na ginawa ng iyong ina.
Pero alam kong binuwis niya ang kanyang buhay para sa pangontra. Kaya siguro madalas ko siyang nakikitang hinahawakan ng pulseras. At ang pagkasabik sa inyo ay idinadaan na lang niya sa pag-inom ng alak. Kawawa naman ang inay. Habang nag-uusap ang dalawa sa tabi ng nakahigang si James, hindi nila namamalayang gising na muli ito. At walang epekto ang pulseras na ipinasuot nito sa kapatid. Kaya sa paglingon ni Lorena sa kanyang likuran, nagulantang siya sa aswang na nasa kanyang tabi at nakahanda na para kainin siya. Itay, si kuya! Huli na ang nangyari at kaagad siya nitong dinambahan. Napakahapdi ng kagat nito sa balikat niya. Gumuhit ang sakit mula sa mahahaba nitong pangil. Umagos ang dugo hanggang balikat niya at mas lalo itong naulol nang matikman ang kanyang dugo. Diyos ko, anak. Pagkasalita nun ay biglang dinamba ni Dr. Rodel ang katawan ni James para maialis ang bibig nito sa balikat ni Lorena. Nagtagumpay ang matanda sa pagtanggal dito, pero nadala ang laman at kitang-kita nilang dalawa kung paanong kinain ng aswang ang laman sa bibig nito. Napasalampak sa sahig si Lorena at halos mamilipit ito sa sobrang sakit. Nang susuntukin na ni Dr. Rodel ang aswang, ay mabilis itong tumakas. Anak, kailangan nating mahabol ang kuya mo. Tiyak na mapapahamak siya kapag may nakakita sa kanyang ibang tao. Sige po, itay. Magmadali kayo. Dadalhin ko doon ang pulseras. Alam kong may kaakibat itong orasyon para mabigyan bisa ang kakayahan nito. Pahayag ni Lorena habang namimilipit ito sa sobrang sakit. Marami na ang dugong umagos sa kanyang balikat at nakakaramdam na rin siya ng pagkahilo. Pero pinilit niyang makatayo dahil kahit na anong mangyari, pamilya niya pa rin ang sangkot sa ganitong suliranin. Pinilit niyang makalakad pababa ng hagdan kung saan naririnig niya sa labas ng bakuran na kinakausap ng kanyang ama ang nagwawalang aswang. Pakiramdam niya habang bumababa ng baitang, hindi niya maihakbang ang kanyang dalawang paa. Itay, Doon ka lang anak, kaya ko to. Ibigay mo sa akin ang pulseras. Huwag kang lumapit sa akin dahil kapag naamoy niya ang dugo mo, baka mas lalo lang siyang magwala. kapatid ko siya, itay. At hindi ako natatakot sa kanya. Pilit pinaglalabanan ni Lorena ang takot. Hilo at pagod para lang siya mismo ang kumausap sa kapatid. Napansin niyang hindi ito makalabas ng bakuran ng mansyon. Para bang may kung anong bagay ang pumipigil dito palabas at napapaso sa tuwing lumalapit ito sa bakod. Hindi siya makakalabas dahil sa mga ritual na ginawa ko sa palibot ng bahay. Dahil alam ko talagang mangyayari ito. Lumapit pa si Lorena sa kanyang ama. Kahit paika-ika ang kanyang paa, hindi nga nagkamali si Dr. Rodel. Dahil nang maamoy nito ang malangsang dugo na nanggagaling kay Lorena, lumundag ito sa harapan ng dalawa. Pero hindi nagpatinag si Lorena. Kahit ang totoo, para na siyang mauulol sa takot. Lalo na nang lumapit ang nilalang sa kanya na tumutulo pa ang malapot na laway. Inilabas nito ang matulis na dila at idinikit nito iyon sa balikat niya.
Tangka na sana siyang sasakmalin nito nang itaas niya ang kaliwang kamay na may hawak na pulseras. Kuya, ako ito. Ang kapatid mo. Anak, labanan mo. Kagaya ng ginawa ko. Kinontrol ko ang pagiging aswang ko. Kuya, ako ang kapatid mong matagal mong hindi nakikita. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong hayaang tuluyang maging kampon ka ng kadiliman. Tao ka, kuya. Hindi ka isang halimaw. Pilit pinatatag ni Lorena ang kanyang sarili upang mapaglabanan ang takot at panginginig ng kanyang mga tuhod. At saglit namang tumigil sa pag-uungol na parang aso ang kapatid nito. Ganyan nga, kuya. Alam kong nagtataka ka kung bakit naging kapatid kita. Kuya, ginawa ka ni inay ng pulseras. Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka namin ni itay. Nang makita ni Lorena ang mga luha sa mga mata ng aswang, tinakbo niya ito at niyakap dahil nabasa niya sa kislap ng mga mata nito na nakikilala siya nito. Dito na siya nagkaroon ng pagkakataon para isuot ang pulseras. Nagbago ang mabangis na emosyon nito at bigla sa isang kisap mata, naglaho ang muka nitong sa baboy ramo. Nailigtas si James ng pulseras na ginawa ng kanyang ina. Kuya, nagtagumpay ka, Lorena, at nagawa ng iyong ina ang pinakamahalagang bisa ng pulseras. Salamat, anak, at hindi mo sinukuan ng iyong kapatid. Sakalang naramdaman ni Lorena ang pagbigat ng kanyang talukap ng mga mata. Habang yakap siya ng kapatid, ay tuluyan na ngang bumigay ang mga tuhod ni Lorena at nawala ng malay dahil sa mga tinamo nitong mga sugat sa katawan. Si James na ang nagbuhat sa kapatid para magamot sa klinik si Lorena. Kasunod ang kanyang ama na alalang-alala sa kalagayan ng dalaga. Habang ginagamot ni Dr. Rodel ang mga sugat ni Lorena, ay hindi umalis sa tabi nito ang kapatid. Nagpapasalamat ako dahil napaglabanan mo ang iyong pagiging aswang. paano ko siya naging kapatid, Papa? Sa kauna-unahang pagkakataon, ay ngayon lang narinig ni Dr. Rodel na nagsalita ang anak at tinawag siyang Papa. Parang musika sa kanyang pandinig ang boses ng anak. Halos ikinulong niya ito sa loob ng mahabang panahon. Naluluhang niyakap ng doktor ang nakaupong anak, saka sinagot ang tanong nito. Kahit ako, hindi ako makapaniwalang may anak kaming babae ni Magda. Nasaan po ba ang inay? Saka, sino ang gumawa sa kapatid ko ng mga sugat na yan? Nahulog siya ng hagdan nang habulin kanya sa labas. Gustuhin man ni Dr. Rodel na sagutin ang mga tanong ni James, pero mas pinili na lang nito ang manahimik para hindi na madagdagan ang paghihirap ng kalooban nito. Kaya sumilay na lang ang ngiti at ibang tanong ang sinagot niya. Buntis pala ang iyong ina nang magkaiwalay kami. Namatay daw si Magda nang isilang si Lorena. Mabuti na lang talaga at nahanap niya tayo. Hindi na nagtanong si James sa doktor dahil kumilos at nagmulat na ng mata si Lorena. Kuya, agad na napatayo si James sa silya at lumapit sa kanya sa kama. Hinawakan nito ang kamay niya saka naiiyak na nagtatanong sa kanya kung may masakit pa.
Wala na ito kuya. Sa kagalos lang ito. Huwag ka nang umiyak. Sabi ni Papa, wala na raw si Mama. Kaya ikaw na lang natitira sa amin ni Papa. Makahulugang napasulyap si Lorena sa mukha ng kanyang ama at tumangulang ito. Epekto ng pagkakakulong sa silid ng mahabang panahon. Hindi naturuan ng tamang pagsasalita. Kaya naging isip bata. Kahit hinang-hina at masakit pa ang katawan ni Lorena, niyakap niya ng mahigpit ang buong katawan ni James. Saka hinawakan ang pulseras nito sa kamay. Kuya, huwag mong tatanggalin ito ha. Ito kasi ang inay. Magtatambo siya kapag nasira ito. Sunod-sunod na tangulang ang isinukli ni James sa nag-aalalang kapatid. Pagkaraan ng trahedya ngayon at nalinis ang mga kalat, nagtayo ng blood bank ang mag-ama para maging malaya sa pagkuha ng mga sariwang dugo na pangpakain kay James. Magkatulong sina Lorena at Dr. Rodel sa pagkukuha ng dugo sa mga gustong magbenta ng kanilang dugo. Binabayaran nila ito ng dobling halaga sa tunay na presyo ng dugo. Para hindi mahalata at marami ang magtanong sa kanilang lihim na gawain. Nagbebenta rin sila ng mga dugo sa ospital, habang ang blood bank nila ay umabot na sa 100 branches sa buong Pilipinas. Ikaw, gusto mo bang magbenta ng dugo? Hanggang dito na lang ang kwentong pinamagatang aswang na silat. Wakas.